Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw! Fabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. May iwasan nito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crash na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Abangan this Saturday. Hi, this is James Reed, and you're watching Scene Zone. Kilig Vibes with Mr. Randomantic. Yes, I can say I'm living that randomantic life. Ginawa ko na yun. Yes. I think maybe twice or 3 times. Ilang kita sa final edit of the music video, but there was a lot of fans passing. Troll pa lang Pwede naman. rin naman sa real life. I wouldn't mind. E paano na lang kung si James Reid ang kasama mo mas stuck sa traffic? Baby, pasensya na nananaginip pa. Hindi na para isisi sa iba. Kung pwede lang na lumipas sa EDSA, di na nga maghihintay pa. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas ni Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, Pilipinas, oras natin 13 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Magandang TGIF. Magandang umaga sa lahat po nating mga kababayan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Thank God it's Friday. Ika-24 na po tayo sa buwan ng Abril 2026. Mga kaibigan, muli po samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pauna sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10 to 11 po tayo ngayong Happy TGIF. At syempre, kagapay natin ang ating mga masisipag na miyembro ng DZRH Operation Tulong. Sa
sa ating DZRH Operation Tulong Public Service Center. Mga naka-duty natin ang Batangas Operation Tulong. Operation Tulong Batangas, nandyan ang kanilang team leader, ka Eddie Cadelino, kasama si ka Ernie Cadelino. Parang boys power yun nandyan, wala akong nakitang girls power. Sila yung nandyan ngayon. Para sa ating mga pasyente. At maya-maya standby lang po mga kaibigan, makakausap po natin ang DSUD. Ano ba ang DSUD? Diba? Para po sa ating mga kababayan, no, lalong-lalo na yung proyektong pabahay ng ating gobyerno. Alam ko 4Ps yun tama ba? 4PH pala, sorry. 4PH. Diba? Yun. Iuna na dyan ang Pag-ibig Fund Okay? So tuloy-tuloy na po tayo bago tayo maubusan ng oras. Basta mamaya standby lang po para po sa Department of Human Settlements. Tama ba? Oo. Alamin natin mamaya. Okay, saglit lang. Punta muna tayo sapagat ang ating partner, ang Text, ang Thaumazo Express Transport Solutions. Ayan, kahapon sa Public Service Hour, guest natin sila. Ngayon, nakikiisa sila dun sa pagbubukas ng 2026 Franchise Asia Philippines. Ayan, dyan po sa, alamin natin, ang area dahil sila po ay katuwang natin sa iba't iba po nating mga public service. Of course, headed by their CEO, Chairman CEO si Ma'am Rosalie Pañares. Ayan, kanina nandyan tayo pero naririyan ngayon si Aiza Gabriel. Kumustahin na natin ang sitwasyon kasi kanina yung opening, actually 3 araw ito yata, 3 araw. At ngayon po yung kanilang opening ceremony. Alam, ang daming tao. Kaya doon mo makikita maraming mga gustong maging entrepreneur. Go ahead, Aiza, kumusta kayo dyan? Yes, Miss May, magandang araw. Kasalukuyan nga na isinasagawa ang pagbubukas ng 2026 Franchise Asia Philippines, kung saan nakasama nga ngayon sa mga exhibitor ngayong araw ay ang ating laging kasamang partner, ang Thaumazo Express Transport Solution o TEX, na laging nariyan, Miss May, para tugunan ang pangangailangan ng marami nating kababayang Pilipino. Ngayong umaga nga, Miss May, ay kasama natin si Miss Rosalie Pañares, kasama ang kanyang team na kasalukuyan ay nandito at nakaantabay para sa pagbubukas nga ng naturang programa. Magandang araw po, Miss Rose. Si Miss Rose Rosalie Pañares, ang CEO, founder ng Thaumazo Express Transport Solutions. Yes, good morning po, Ma'am Rose. Hi, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Good morning. Good morning, Miss Rose. Good morning. Nandito po kami ngayon sa Franchising Asia po. And we're very excited to invite everyone para po mas lalo po kayo ma-entice if you have the opportunity to get the business. Nandito po ang lahat ng ito. Ngayon, naririto rin po ang text upang makapagbigay po ng lahat ng pagpapaliwanag para sa mga intended franchisee natin. And so far, we currently have 5 branches po. And we are actually hoping that we will be able to complete the other branches that we wanted to have. Ma'am Rose? Miss Rose? Okay, para sa... Miss Rose? Yes, Ma'am May. Ayan, okay. Para sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, dahil parang 3 araw po kayo, tama? 3 days. 3 days po, yes. Ayan, okay. Anong opportunity ang maibibigay ng text para po sa mga na magpa-participate ngayon diyan po sa mismong forum? Actually, ngayon po, ma'am, lahat po ng mga merchants na nandito, na exhibitor po, binibigyan din po namin sila ng pagkakataon na mai-onboard bilang bahagi ng aming mga merchant sellers. And ito pong mga ito, magkakaroon po sila ng pagkakataon, maipaliwanag namin on the spot, and magiging top priority po namin sila. Lahat po ng merchants din, ng mga sellers who wanted to visit our site, they can immediately come up and visit our booth sa ground floor.
booth 149 at agad po namin silang mai-activate po kaagad. Ganon din po sa mga riders natin. Lahat po ng mga visitors na nandito, align po sa activation ng ating merchants, align din po yung kanilang pagkaka-activate for the riders po. Ayun, at napakasaya po dyan. Tayo nang galing din dyan kanina at napakaraming siguro mga attendees para sa event na yan. Opo. Okay. Ito po, magsisimula na po yung ating parada ngayon para sa lahat po ng mga participants. And we hope everybody can attend and visit po, lalong-lalo na po sa mga young entrepreneurs that we wanted to have. Lahat po na nagsisimula mag-isip para po sa marketplace and interested in beginning their journey as an entrepreneur po. Good luck. Ma'am Rose sa text, of course. Thank you so much. See you. Yes, Miss May, katulad nga ng nabanggit, nakasama natin, Miss May, si Miss Rosalie Pañares, ang CEO, founder ng TEX o Tomaso Express Transport Solution. Miss May, katulad nga din na nabanggit kanina ni Miss Rosalino, ang nakakatuwa dito sa Franchise Asia Philippines 2026, may kanya-kanyang booth, ang mga exhibitor na kasama natin ngayong araw kung saan direktang maaaring makausap ng ating mga kababayan, ang ating mga nais mag-invest, nais pumasok sa business o kahit mga tao na gustong magkaroon pa ng mas malawak na sa mundo ng negosyo, Miss Mino, dito sa Franchise Asia Philippines 2026, ang isa sa pinakamagandang lugar para puntahan nila ngayong araw. Miss May, magtatagal ang Franchise Asia Philippines 2026 na magbubukas ngayong araw at magtatagal hanggang sa Abril 26, 2026. Mula pa rin dito, Miss May, sa SMX Convention Center, ito si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Team Operation Tulong Tayo, Aiza Gabriel. Kaya dun sa mga gustong magnegosyo, mga young entrepreneurs, pwede po kayong pumunta ngayon diyan sa International Franchise Expo sa SMX. Yan po sa Parañaque ba yan? Pasay. Mga kaibigan, sandali lamang, puntahan muna natin ang Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos biyahing Japan, pagpasok po ng buwan na Mayo. Alamin natin ang detalye niyan, ibabalita ni RH14 Let Narciso. Let. May lilipad nga patungong Japan si Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na buwan. Inimbitahan ang Pangulo ng Japanese government para sa isang state visit mula May 26 hanggang 29. Makakasama ni PBBM sa biyahe si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kanyang pagbisita, makakapulong ng Pangulo si Prime Minister Takaichi Sanai para talakayin ang hinaharap ng Philippines-Japan Strengthened Strategic Partnership. Pag-uusapan rin nila ang iba pang international developments, partikular ang may kinalaman sa seguridad, sa enerhiya, pagkain at maritime security. Makakaharap rin ng Pangulo at ng unang bilang ang Emperor at Empress sa Imperial Palace. Inaasahan ko kumustahin rin ng Pangulo ang mga Pilipino sa Japan habang mayroon ring nakatakdang pulong sa mga negosyante doon. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH14 Let Narciso mula po sa Malacanang. Standby lang po at maya-maya meron pa rin po tayong pasyente sikapin nating matulungan. At alamin natin yung kanya pong idudulog dito po sa DZRH Operation Tulong mula sa kay Pombo. Kay Pombo, Santa Maria, Bulacan. Aba, nasasakupan ito ng butihing Congressman Salvador Caador Pleito. Baka matulungan din ng Caador. Refer natin sa napakabuting Caador Pleito. Sige nga. At malaki yung pangangailangan nitong bata congenital heart disease. Ayan, refer natin. Good morning, Congressman Caador Pleito. Ayan, mag-refer tayo para ipiwi na, ha? Standby lang po. Oras natin, 25 minuto makalipas po alas 10 ng umaga. Babalik po tayo. DZRH Operation Tulong. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
Madikit at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH sa April 25 na. Abangan! Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatili, mas pinalakas,
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, oras natin 33 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, ang ating pong pasyente ngayong umagang ito ng Friday, 11 years old po, si Marilyn Quinones Sarmiento, taga Bulacan, Meadow Subdivision kay Pombo, Santa Maria, Bulacan. Ang diagnosis po sa bata ay congenital heart disease. At yung kanya pong nanay, si Ate Mary Joy Quinones, kausapin natin sapagkat ito pong si Marilyn ay grade 6 student po sa next enrollment. So 8 months old pa lang daw po ay nagkakaroon na siya ng enlargement, tama ba, of the heart, lumalaki yung puso. And then January this year 2026 nag-2D echo po, nag-undergo ng 2D echo at na-diagnose na meron po siyang congenital heart disease. And then agarang operasyon or open heart surgery ang inirekomenda po ng mga manggagamot.
At ang operation ay nagkakahalaga daw nagkakahalaga ng magkano kaya ito. Wala nakalagay dito eh. Pero yun ang kanilang worry ngayon. Of course, pag open heart, alam natin mahal yun. So lumapit na daw po sila sa iba't ibang ahensya po ng gobyerno para makalikom nung kakailanganin para sa open heart surgery sa pamagitan ng mga guarantee letter. Kaya lang po ay napakalaki ng amount. Alamin natin mamaya sa kanya dahil si Ate Mary Joy ay isang solo parent, no? So wala ding permanent na mapagkukunan, hanap buhay at walang kakayahang tustusan yung mga gastusin, lalo na doon po sa pangangailangan sa pagkakasakit nito pong si Mary Jo, si Mary Lynn. Ngayon kausapin natin si Ate Mary Joy. Ate Mary Joy, magandang umaga sa iyo. Good morning. Good morning po, ma'am. Oo. Ate Mary Joy, ngayon si Mary Lynn, kumusta siya? Ano po, medyo okay na po siya sa sakit po niya na ubo, nawala na po. Oo, nawala. Oo. And then, nabanggit mo sa amin na parang ang rekomendasyon na ng doktor, open heart surgery. Opo. Okay. At anong sabi ng doktor? Kailangan bang maisagawa na? Needed na? Opo, as soon as possible daw po sa amin ni doktora. So ano na yung mga preparasyon? Ano yung mga gagawing preparasyon sa kanya? Open heart surgery po. Open heart surgery. Opo. Oo. Paano ang scheduling? Saan daw gagawin? Sa Philippine Heart Center po. Okay. Philippine Heart Center. Binigyan ba kayo ng quotation? Magkano? Worth 900,000 po. 900,000. So sabihin mo na baka umabot pa ng 1 million, ano? Opo. Doon sa anong tawag nito? Doon sa kanyang kondisyon ngayon, hindi na muna siya nakakapag-aral. Opo, meron nakakapag-aral po siya kaso limit lang po yung mga kilos po. Okay. So parang yan, hindi pupunta sa school, pwedeng anong tawag niya? Po, bawal po sa kanya yung mga ibang activities po. Oo, gaya ng yung mga sa PE po, lahat po ng mga iba. Oo. Pero naman po siya, nakapasok po siya sa school. Oo. Doon sa mga guarantee letter na sinimulan mo ng, tama ba? Nagsimula ka ng mangalap? Opo. Oo. Nito lang pong February po. Oo. Magkano na inabot? Mga naliko mo? 158,000 po. 158,000. Opo. Oo, marami pa. Oo, DSWD, nailapit mo na? Po, sabi po ng mga kasama ko po, at saka po sa GC po namin, huwag daw po kami lumapit sa DSWD kasi po wala daw pong pondo. Walang pondo? Opo. Hindi po tinatanggap yung po doon sa Philippine Heart Center po, yung DSWD. Hindi tinatanggap ang DSWD sa Philippine Heart Center? Opo, kasi po wala pong pondo. Di ba nga nandun ang Malasakit Center? Oo nga po di ko po alam bakit ganun po. Sino ang nakausap mo tungkol doon? Yung social service ba? Nagpunta ka doon sa social service? Hindi po, doon po sa GC po namin ng mga pasyente po namin. Ay, hindi dapat. Kaming lahat po. Dapat, Opo. Dapat ikaw mismo tanungin doon sa sa mismong social service ng Philippine Heart Center. Opo. 'Di ba? Hindi pa po kasi ako nakapunta po doon. Ang ginawa ko po kasi naglilikom po muna po ako ng mga guarantee letter po para po sa operasyon po ng anak ko. Okay. Dapat matanong mo 'yun para malaman mo kung ano pa yung mga pwedeng ilapit. Kasi pagka ganyan, malaki ang support ng government, Ate Mary Joy. Opo. Napaka kasi niyan kumbaga sa mga katulad ninyo na indigent, pwede yun. 'Di ba? Take time na magtanong, punta ka sa social service ng ng Philippine Heart Center. Opo. Para nang sa ganun, 'di ba? Laking tulong nun. Opo. Tapos may PhilHealth ka ba? Opo.
Okay, doon sa PhilHealth mo, o di ba? Merong anong tawag nito? Merong pagkakataon na meron ding ma-charge doon. Di ba? Opo. Oo. So tanong mo na para nang sa ganun, anytime, 'di ba, na sabihan ka na dapat maisagawa na. And alam ko diyan sa Philippine Heart Center, by schedule din ng mga diyan surgery. Opo, hindi pa po siya naka-schedule po kasi ang sabi po sa akin, bago po siya ma-schedule, kailangan pong maayos po yung guarantee letter po. Ayan, sige lang. Ibig sabihin, oo nga, maliko mo muna lahat yun para malaman mo rin. Opo. Gaano karami. 'Di ba? Ang kailangan mo pang kaya magkanong halaga pang kailangan mong maipon. So para doon sa kondisyon niya ngayon, ano yung may mga gamot ba na tinitake siya everyday? Meron po, po niya. Oo. Everyday, may parang maintenance muna. Opo. Pagka halimbawa, binibili mo yun sa buong isang buwan, magkano inaabot? Ano lang po siya yung mga nabibili ko pong gamot, may discount po kasi po, kumuha po ako ng PWD po. Oh, may sakit. Po, may sakit ka? Naubuhan po ako kasi sobrang init po dito sa lugar po namin. Mag-iingat ka ha kasi solo parent ka. No? Sino pa ang katuwang mo sa pag-alaga kay Marilyn? Nananahi po ako ng notebook. Tapos minsan po, humihingi rin po ako ng tulong sa mga kapatid ko. Okay. Pambili po ng gamot. So, ibig sabihin, kahit papaano meron kang nakakatuwang ng mga kapatid. Opo. Pero si Marilyn, nag-iisa mo rin naman siyang anak, di ba? Opo. Okay. So yun. Actually, kailangan mo ng ng support para kay Marilyn, lalong-lalo na do sa kanyang mga gamot, Yung Opo. kanyang congenital heart disease, ano yung pagkakapaliwanag sa'yo? Anong part ba yan? Kasi di ba merong right and the left atrium yan? Sabi po sa akin ni doktora po, yung dalawa pong ugat po niya, nakahiwalay po. Tapos po, may maliliit po na butas. Yung po ang kailangan pong operahan po. I-surgery po. Nakita po sa TUDA Eco po. Okay. So kaya definite na kailangan siyang mag-undergo ng open heart surgery. Opo. Oo. And then, yun na lamang pag-schedule, maipon mo rin yung halaga. Opo. Pero sinabihan ka ba na dapat pwede nang, as soon as possible, magawa na yung operasyon? Opo. Yun pala, sinabihan ka pala na ganun. So, dapat maasikaso mo yung mga guarantee letter mo, mapagsama-sama. Okay, anyway, Ate Mary Joy, ganito ha. Kanina, nung binabanggit natin, ang case ni Marilyn dito nung tayo'y tawag nito nagsimula, nakikinig lagi naman actually nakikinig ang inyong ang inyong congressman diyan sa sa Santa Maria, Bulacan, si Congressman Salvador, si Cador Plato. So sabi niya tutulungan ng office niya si Marilyn para diyan sa sa kanyang ngayon pagdadaanan na surgery. Opo, thank you po. Oo, nakikinig siya ngayon, baka meron kang message. Go ahead. Si Congressman, tama ba? Ang inyong kinatawan ay si Congressman Plato, 'di ba? Sa 6th District. Opo. No? Tama? Santa Maria. Opo. Oo. Ayan, inom kang tubig, Ate Mary Joy. Sige po, wait lang po. Oo, inom ka muna ng tubig. Kasi nagaganyan din ako. Opo, makati po kasi lalamunan ko po. Oo, nako, inom ka ng maraming tubig, hindi ka pwedeng magkasakit. Dahil kay Marilyn, kailangan malakas ang katawan mo. At saka pag sakit, unahan mo na ng gamot. Ang hirap pagka meron ding sakit ang anak kailangan ikaw lagi kang healthy. Kailangan yun. Sige, inom muna ng tubig, Ate Mary Joy. Para okay. Sige lang, inom tubig para manawagan na rin tayo ng tulong, pandagdag,
Baka meron tayong mga may ginintuang puso nakikinig lagi dito sa Operation Tulong bukod kay Congressman Plato. Tanungan natin kay Kong, baka pwede naman masagot yung malaking bahagi, di ba? Kung hindi man kabuuan dun sa gagamitin ninyo sa open heart surgery. Okay, andiyan ka na? Ate Mary Joy. Yan, nalilito ko sa pangalan mo Mary Joy, Marilyn. Okay, Ate Mary Joy, okay, ganito. Manawagan ka, hingi pa rin tayo ng dagdag na tulong kasi meron pa mga gamot si Marilyn, di ba? Opo. Nandyan ba siya ngayon? Nasa tabi mo? Nasa loob po, kumakain po. Nandito po ako sa labas kasi mahina po Signal. Sige. Okay, go ahead. Ikaw ang manawagan. Magandang umaga po, Congressman Plato po. Ako po ay lumalapit po sa inyo para sa aking anak, para po sa kanyang operasyon po sa open heart surgery po. Sana matulungan niyo po ako. Pati po sa mga tao po na nakikinig po. Sana po mabigyan niyo rin po ako ng tulong para mabuo ko po ang 900,000 po. Yun lang po. Maraming salamat po. Ayan, oo. Tapos, hingi din tayo ng tulong. Alam mo naman si Congressman Plato, alam ko may pondo ang butihing Congressman Plato dyan sa Philippine Heart Center. Ha? So, yan. Okay? Ngumiti ka na. Kasi si Kong nakikinig. Pero alam ko, papasok ng simbahan Anyway, Kong, eto na po ha, hindi ko lang mai-on air, baka nakapasok na rin ng simbahan. Meron yata siyang Anyway, ipapadala natin lahat sa office niya yung detalye. And of course, sabi ni Congressman kanina nung tumawag, nung nag-commercial break, Ate Mary Joy, magsadya ka sa kanyang opisina. Alam mo yung opisina niya diyan sa Bulacan, 'di ba? Opo. So punta ka daw doon. Maybe tomorrow pwede na, ha? Hindi pala, Sabado bukas. Ayoko. Oo, baka Monday, no? Punta ka, tas dalhin mo yung mga documents na hawak mo, 'di ba? Yung mga medical records ni Marilyn para nang sa ganun ay mabigyan ka ng mabigyan ka ng endorsement para dun sa Philippine Heart Center. Yay! Sana malaki, no? Sana para mapagawa na yung open heart surgery ni Marilyn, okay? So, bigyan ka namin in the meantime. Mula naman sa pondo natin dito kay Senator Lito Lapid, na itutulong para sa mga katulad ni Marilyn. Ayan, bigyan ko muna namin ng 2,000 pesos from Senator Lito Lapid. Bili ka ng gamot, no? Opo. And then, sige, pasalamatan mo ang Senator Lito. Maraming salamat po, Senator Lito Lapid po, sa ibibigay niyo pong tulong para sa anak ko, pambili po ng kanya maintenance ko. Maraming salamat po. Okay, dagdagan pa natin yan na another 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation, ang PPAF, mula naman sa tropa ng Mayor Lakay Deo Macalma. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan, so 5,000 pesos. At doon sa mga tutulong pa po kay Marilyn, ha? Pangalan ay Marilyn Sarmiento. Pwede po kayo magpadala sa GCash account ng Operation Tulong. Ayan, na i-flash po natin sa ating television screen para po sa mga tutulong. Ayan, pakilagay po ninyo ang pangalan ay Marilyn Sarmiento. 0956-197-9471. Again, 0956-197-9471 para po kay Marilyn Sarmiento. Okay, Ate Mary Joy? Opo. Pasalamatan mo na yung lalong-lalo na yung mga hindi pa man natin alam magbibigay na ng ng share at blessing para kay Marilyn. Ngayon pa lang po, magpapasalamat po ako sa mga taong tutulong po para sa anak ko, sa kanyang operasyon po, tsaka sa pambili po ng kanyang maintenance po. Sa mga mabubuting puso po dyan, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Okay. Sige, inom ka kagad ng gamot, Ate Mary Joy, ha? Opo, ma'am. Kailangan hindi magkasakit ang nanay. Okay. Magbibigan, maraming salamat, Ate Mary Joy. Si Ate Mary Joy Quinones, ang nanay ni Marilyn. Babalik po tayo, oras natin. Meron na lamang tayo 10 minuto, alas 11 na po ng umaga. DZRH Operation Tulong.
mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Yung bahay namin, tapat lang nun, court na agad. Okay. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro at maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Siguro, sa bawat team na napupuntahan ko, sabay-sabay ko na silang parang kumbaga meron akong mga bagay na pwede kong gawin, pwede kong pag-switchin yung mga tinuturo sa akin sa national team, sa FEU, sa Signal, sa AEP, mga ganun. Hi, I'm Vince Lorenzo from AEP Cubstars. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! DZRH Operation Tulong. Pilipinas, oras natin, meron na lamang tayong 6 na minuto at alas 11 na ng umaga at ngayon dako na po tayo sa DSUD. Ayan, ang Senior Undersecretary po ng Department of Human Settlements and Urban Development, ang DSUD. Ayan, Senior Undersecretary Henry Yap. Sir Henry, magandang umaga po, good morning. Si May po ito dito sa DZRH Operation Tulong. Good morning, Ms. May, and good morning sa inyong mga viewers at listeners. Yes, Sir Henry, una-una, alam po namin na marami tayong mga kababayan at meron tayong talagang programa para sa pambansang pabahay ng Pangulong Marcos. Meron pong mga nagtatanong pa rin sa amin dun sa mga hindi pa partikular, paano sila magkakaroon po ng sariling pabahay, lalo na po yung mga tinatawag natin na mga informal settlers o yung mga nakatira dun sa mga tinatawag na danger zones. Una-una po, pag-usapan natin, meron po ba, tama po ba, may mga programa pa tayo para sa mga ganun? Opo, marami po tayong programa ngayon. Unang-una, itong mga informal settlers natin, meron tayong community mortgage program. Ito po ay programa ng aming Social Housing Finance Corporation, an agency under the department, kung saan ang ginagawa po nila, binibili po nila yung property from the landowner. Mm-hmm. And then, binibigyan po ng opportunity yung community association na bayaran yung utang na yon over a span of 30 years. Mm-hmm. So magiging maliit po ang monthly amortization ng mga members. Opo. Initially through community association para mapabilis po yung pag-purchase, and then eventually ang gagawin po ng community association, i-individualize po yung mga titulo para slowly magkakaroon ng sariling titulo ang mga miyembro ng asosasyon. Mm-hmm. Dito po sa programang CMP, dapat po silang lumapit sa opisina ng SHFC dito sa Manila or around the country para ma-assess po yung readiness ng community to avail of the loan, as well as maintindihan kung project ready na po yun, at kung magkano po binibenta nung may-ari yung lupa na yon. So those are the considerations na SHFC will undertake. Mm-hmm. Meron din po tayong programa naman where these informal settlers naman are occupying government land. Yung kanina nabanggit ko, yung SHFC, occupying private land. No? Dito naman sa occupying government land, meron pong over the years na nakapag-issue ang ating mga iba-iba't mga Pangulo ng Presidential Proclamation, kung saan isinasaad dun sa proclamation na yung mga property occupied by these families will eventually be owned by them. In this case naman po, there are different administrators, depende ko kung sino ang talaga ng Pangulo nung time na na-issue yung proclamation na yon. Meron po dyan ang departamento namin, meron din dyan ang NHA, ang DSWD, ang PNR, iba-iba pong mga ahensya. Dito po, ang ginagawa po natin,
sa tulong ng mga ahensya at sa tulong ng mga asosasyon, sinasurvey po natin yung area nila para malaman paano po i-cut up yung mga properties. And then again, i-issuehan po yan ng Certificate of Entitlement and eventually mako-convert po sa title para maibigay na rin sa ating mga residents noon sa mga proclaimed areas. So these are examples na where informal settlers can occupy the property, no. Now meron, kung gusto naman po nila lumipat sila sa other areas, kunyari new development po, meron po tayong mga programang ganun din. Ang ating Pag-ibig ay nagpapautang din ng mga pabahay, pwedeng lote lang, pwedeng bahay at lote, pwedeng building lang or unit lang, no. So depende po 'yon sa gusto nung ating mga beneficiaries. Dito po ang choice binibigay natin sa mga beneficiaries. Sila po nagsasabi, pwede po silang bumisita sa website ng Pag-ibig. Makikita po nila doon yung mga listahan ng mga units or lots or house and lots that are available. Doon po sila pipili. Doon din po sila pinapayagan din po mag-register doon sa website ng Pag-ibig para maging very convenient po yung pag-apply nila. Kung gusto naman po nila at may nakita silang mga units owned or developed by mga subdivision and condominium developers, pwede rin po sila mag-apply doon, no. And then yung mga developers naman, yun naman po lalapit sa Pag-ibig para i-process. So, very convenient pa. Pwede pa dumirekta sa gobyerno, pwede rin tayo dumaan sa mga developers. Depende po sa anong klaseng unit ang gusto ng ating mga potential beneficiaries. Ayun. So wala na pala dapat dahilan na Sir Henry, yung ating mga kababayan na magsabi na wala silang pagkakataon na magkaroon ng sariling bahay. Kasi kaya natin gustong pag-usapan to, Sir Henry, kasi lalong-lalo na po, 'di ba, yung mga nakatira sa danger zones, meron pa rin naman. So yung mga laging nasusunugan, di po ba, Sir Henry, yung mga prone sa ganyan pong mga sitwasyon na of course karamihan mga informal settler, yung tuloy-tuloy ba yung pag-encourage dun po sa ating mga kababayan na yun na magkaroon na lang ng sariling bahay, wag nang di po ba maging illegal dun sa kanilang mga tinutuluyan. Paano po ito na ibababa sa kanila? In fact, marami pa rin naman talaga ang ngayon nananatili po na walang bahay. Paano po nila dapat mapaintindi sa kanila na merong ganitong mga oportunidad para sa kanila? Opo. Ang ibang ahensya namin po ay nagko-conduct ng mga trainings, orientation. Pati po ang local government ay tumutulong po sa atin. No? Nabanggit niyo, for example, yung mga nasunugan. I don't know if you recall, several weeks ago or almost more than a month ago, may sunog po nangyari dito sa tabi ng NIA. Sa NIA, yeah. Nandun po kami doon. Doon sa area na po yun, nagsanib po ang aming kagawaran, ang Department of Human Settlements and Urban Development, ang local government ng Quezon City at NHA na magtayo na po ng housing doon sa area. So para po matulungan sila rather than babalik po sila, magtatayo na naman po sila ng temporary housing. Nag-agree po yung tatlong grupo na magtayo na po ng permanent housing facility in that area. So temporarily, ang ginawa po ng Quezon City, nagbigay po sila ng financial assistance para sa temporary rental ng mga pamilyang naapektuhan so that they can rent outside, but eventually they will be the beneficiaries of that housing project sa tabi ng NIA. Ayun. Opo. Yun nga po, nandun din kami noon, even ang Operation Tulong po nakapag-feeding doon at nakita natin yung sitwasyon. At parang doon nga namin naulinigan from LGU, na merong may pagkakataon sila na magkaroon ng bahay. Parang tama ba yan, parang style condominium? Tama po ba? Parang yung condominium sa high-rise. Mid-rise structures po para mas marami pong pamilya ang pwedeng maging beneficiary ng itong mga project na to. Pero yung record ninyo, marami pa po bang mga nasa danger zones na nasa Metro Manila? I don't have, the department does not have that record. That's normally record ng local LGU. Government. Kasi sila po ang naatasan sa local government code na magkaroon ng inventory ng mga
housing informal settlements, no? But many of them are very active. Nakipag-coordinate po sila sa departamento namin, sa regional office namin para mahanapan ng solusyon, no? One of the example that I can share with you, hindi lang naman po lahat ng housing natin ay dapat bilhin, no? Meron din po tayong rental housing. Ito po ang isa sa mga programa ng ating Secretary Aliling, kung saan magtatayo tayo ng rental housing. Sama din po natin ang Quezon City at University of the Philippines in Diliman na magtayo po ng several buildings dito sa may campus sa Diliman para po yung mga hindi kayang magbayad o bumili, may opportunity rin mag-rent habang wala pang capacity to purchase. So ito po ang another example. Hindi po natin pinipwersa yung mga potential beneficiaries na bumili ng unit natin kung hindi naman nila kaya. Opo. So doon po sa mga meron pa rin mga tanong. So yung inyo pong online services ay available at nakakapunta pa rin po ba sa mga branches or mga offices po ng Pag-ibig, didiretso sila, no? Sa Pag-ibig. Opo, depende po sa nature ng unit or ng project na gusto nila. Kunyari, ang gusto po nila ay mga units to be funded by Pag-ibig. Pwede po silang dumiretso sa office ng Pag-ibig. Kung ang gusto naman po nila community mortgage, then sa Social Housing Finance Corporation. Dito naman sa mga tulad niyang nasa danger zone, yung mga nasunugan, ito naman ang National Housing Authority. So, depende po sa nature ng kanilang project na gusto nila or yung unit, we have an appropriate agency for that. No? Baka maybe this time, I'll take the advantage of explaining kasi marami kayong nadidinig ng mga ahensya ng opisina na under this hood. Baka pwede kong explain ano yung role nila para maintindihan nila saan sila pupunta. Opo. If that is okay. So, initially, ang departamento po natin ang in charge ng policy and management ng housing, ng human settlements and urban development. Under po sa department natin, marami po tayong mga ahensya. Ang National Housing Authority, siya po ang ating production arm. So ito po ay inatasan na magtayo ng mga pabahay, sila naman ang binibigyan po nila talagang yung lowest 30%, yung mga naapektuhan ng earthquake, naapektuhan ng mga typhoon, flood, and the like. Sila po ang nagpo-produce ng housing. Nationwide po ang coverage ng NHA at meron din programa tayo sa NHA kung saan kung temporary lang yung disturbance. For example, na malakas po yung ulan, nagkaroon ng flooding, nagbibigay po ng financial assistance din po ang NHA. No? Meron tayong tinatawag na Enhanced Housing Assistance, Emergency Housing Assistance Program or EHAP, kung saan nagbibigay ito po tayo ng 50,000 for permanently damaged houses, 30,000 naman for partially damaged houses. So meron tayong production ng mga babahay, meron din tayong financial assistance. Yung Pag-ibig naman po, ito po i-provident fund. So lahat po ng mga na katrabaho, meron po silang mandatory membership sa Pag-ibig. Every month, nagko-contribute po sila ng 200. Tapos, yung kanilang employer, kung may employer po sila, nagbibigay din po ng equivalent na 200. Kung voluntary naman po, 200 pesos lang ang kailangan. Wala nang counterpart sa employer kasi self-employed nga sila. Pag nakapagbayad na po sila ng 1 taon equivalent, which is 2,400, pwede na po silang mag-enjoy ng benefits ng Pag-ibig. Pwede po silang maghiram para sa pabahay, pwede rin sa multipurpose loan at other benefits. No? So itong Pag-ibig na to, hiram sila at a very low rate. Mabanggit ko lang na, for example, since the middle of last year, ang binabayaran lang po for socialized housing na interest rate is 3%, which is very low compared sa mga bangko. Wala po nagpapautang ng 3%. And then, kung economic housing naman, 4.5%. So ito ang tulong naman ng Pag-ibig. Okay. Yes, sir. And then we have a third agency, sorry po, yung Social Housing Finance Corporation, yun naman yung banggit ko kanina, sila naman po ang in charge ng CMP or Community Mortgage Program. Kadalasan, ang ginagawa po nila, binibili po nila yung lupa kung saan yung asosasyon
ay nag-occupy ng informal settlements, no. Pero payag din po ang pag-ibig ng magtayo, ang SHFC magtayo ng bagong structure or bagong building. Kung yan naman ang gusto ng pamilya, tulad ng nabanggit nyo kanina, danger zone. Hindi naman pwedeng mapa-acquire sa kanila yung danger zone dahil hindi nga appropriate, no. So pwede sila mangutang pa rin tulungan pa rin SHFC, pero tatayuan sila ng building outside of the danger zone area. Pwede rin po yun. So these are the types of benefits that the different housing agencies can help them. Opo. Okay, maraming salamat, Sir Henry. Thank you very much po. Maraming salamat. Thank you very much, and good morning to all. Good morning. Thank you very much, mga kaibigan. Sir Henry Yap, ang Senior Undersecretary po ng DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. Mga kaibigan, ihabol lamang po natin ang isang Flash Report. Flash Report! Kinasuhan daw po ng National Bureau of Investigation ng misis at anak ni dating Congressman Mike Defensor sa Pasig City Prosecutor's Office. Alamin natin ang detalye, ibabalita ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Kinasuhan ng National Bureau of Investigation ng misis at anak ni dating Congressman Mike Defensor sa Pasig City Prosecutor's Office. Kinumpirma sa DZRH ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na kasong paglabag sa anti-trafficking in person ang isinampa nila laban kina Julie Rose Defensor, Miguel Gabriel Defensor at iba pang individual. Kasunod ito ng pagsalakay ng NBI sa isang disco bar kung saan nasagip ang 54 na biktima na kababaihan. Sa report ng Bureau, ginagawa umano ang mga ito na customer care assistant para sa sexual exploitation kapalit ng mula 10,000 piso hanggang 20,000 piso. Nangyayari umano yung aktual na exploitation sa mga kwarto ng isang hotel na pagmamayari di umano ng kumpanyang pinamamahalaan ng mag-inang Defensor. Bukod dito, natuklasan din daw ng NBI yung umano'y paggamit ng iligal na droga sa loob ng establishmento. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, yung independent investigation sa tinawag na Negros Massacre, alamin natin, may update yan si RH52 Niel Parosa. Niel? Nanawagan ang hiwalay na investigasyon ng grupong karapatan kasunod ng natugong enkwentro sa Negros Occidental sa pagitan ng militar at umanay mga miyembro ng New People's Army. Sa kanilang rally sa tapat ng Camp Aguinaldo, kinwestiyon ng karapatan sa pangunguna ng Secretary General Ginay Palabay ang dami ng mga nasawi sa bakbakan na umabot sa 19. Tawag tuwid dito ng mga militante, hindi enkwentro, kundi massacre. Una nang iginit ng Philippine Army na mga armado at mga tunay na miyembro ng NPA ang mga napaslang na kinabibilangan na University of the Philippines student Alaysa Alano at Kabataan Party List nominee noong 2022 elections, RJ Ledesma. Pero itinanggi ito ng karapatan at sinabing wala namang maipakitang batayan ng militar. Nagsalita na rin sa issue si Defense Secretary Gibo Chodoro at kinasyon naman kung bakit nasa encounter site ang mga nabanggit na estudyante at social worker. Kung hindi man umano sila armado, may tuturing pa rin itong obstruction sa presensya o dahil sa kanilang presensya sa lugar. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Wala na po tayong oras. Mamaya ang mga detalye ng ating malaking medical mission with KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas para po sa kanilang ika-53rd anniversary mamaya po sa Public Service Hour. Batiin ko lang, Sir Alan and Ma'am Jenny Abesamis, Ma'am Bel Fernando, Ma'am Emily Chan na nakita namin sa from SGB po. Sila po pala talagang grabing mga listener ng DZRH, lalo na si Sir Alan. Alam mo, ipiwin na, kabisado lahat tayo, mga pangalan natin. Nakita ko kasi sila kagabi sa wake po ng butihing ama ni Miss Avic Amarillo. Ayan, at again, our condolences po sa family ni Ma'am Avic sa pagpanaw po ng kanilang ama na si Apa Hernando Amarillo. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa DZRH. Ayan, lalong-lalo na Sir Alan. Mga kaibigan, ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, Smart
Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis